Hello mga kawilis, isang mainit na umaga sa inyo lahat. This time nandito naman tayo sa yard. Yan. Hindi na natin naabutan ng pag-unload dito kasi Saturday ito na in-unload, Monday ngayon. So, tayo busy tayo. Well, anyway, chinik na namin yung ilalim. Wala naman leaking, walang yupi, walang kalawang. Yan. So, pinainit na muna namin yung engine. Pinasirculate namin yung oil para maganda yung rev natin. No? Hindi kawawa yung engine. Sorry ka. Lapit mo. Subukan natin. Ang pag-check sa makina, hindi mo i-revolution kagad. Kung may mga knocking yan, lalo na sa mga Conrad bearing, mga ganyan, sa mababang RPM pa lang, madidinig mo yan siya. So dito sa kaso nito, wala ka madidinig ko. So tataasan natin. Yan ang proper na mag-check ng makina, hindi yung i-revolution mo kagad. Lalo na yung hindi pa nakakayo, matagal na na-stock to sa Japan, hindi pa nag-circulate yung oil. Yan, may tendency siya mag-knocking. Yan, kasi hindi pa na-lubricate yung mga parts niya. So, revolution natin ha. Yun. Okay yung hatak niya. Maganda din yung minor niya. Hindi pa pagdating pa nito bago i-release ito, i-recondition natin ito, i-heavy PMS natin ito. So tingnan natin yung shifting. Hindi pa actually nakakabit yung shifter cable niya, pero check natin kung gumagana lahat. So nakapark siya. Yan. Reverse, neutral, right, to low. Ganda siya. Ayan. Sige. Congratulations sa ating sa paluwagan nga pala to, by the way ha. Si Mrs. ang mag-assign nito kung sa ang batch ito at saka anong receiver. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, pull out na tayo ng unit para sa ating paluwagan. Ayan, DA64B, straight seat, straight matic. Ayan, yun o. So ready to build na ang ating unit. Yan, pasok na agad natin to sa ating shop para ma-convert. Yan, double check lang tayo sa mga parts nya. Yan, para kompleto. Yan. Again, congrats sa ating paluwagan. Yan. Si Madam Rhea na lang ang mag-ano nito, mag-announce kung kaninong batch to tsaka kaninong receiver. Yan, so mag-update ulit tayo. Sige. Hello mga kawis, ayan, naipasok na natin dito sa shop yung yung ating para sa paluwagan na bagong dating. O pagpapasensyahan nyo, talagang napakahirap na ng 64B ngayon na matitino. Kasi nag-stop na sila ng manufacture sa Japan. Kaya so yan isang dahilan natin na delay tayo sa pagkuha ng DA64B. Kaya minsan ini-encourage namin yung mga paluwagan members na mag-upgrade na lang ng 17B kasi yun na ang maraming ginagawa ngayon. Ito siya, wala na, stop na ang manufacturing niya. So naghahanap na lang tayo ng yung mga binibiling. So dito sa Pilipinas ang dami pa nag-aabang. So kahit may darating minsan sa isang container van, mga isa, dalawa. So tapos ang buyer na nag-aabang 30, 50 piraso. So ang hirap. So bear with us lang po ha. So ang importante ma-build, matapos at saka ma-release namin sa inyo na maayos. Yan. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa ating paluwagan. Ayan. So eto, naipasok na natin to last time sa conversion. Ayan, sinimulan na itong isolid. Ayan, yung inuna natin sinolid yung dito sa likod. Kasi i-convert pa to Grandia. Ayan, Grandia taillight. Ayan, sinisimulan na siya dito. Ayan, kinat na rin natin yan dito. Ayan, so ito yung ilaw nya. Ayan, so hindi pa to na-convert. pa to napapalitan ng brand new left hand drive. Ayan. Pero may bracket na siya. Alam ko na dashboard na to eh, na unang natapos yung dashboard nya. Ayan.
So mag-update ulit tayo dito. Ayun yung dashboard niya sa ibabaw. So mag-update ulit tayo dito sa unit ng ating palawagan. Sige. Hello mga kawilis, ayan, isang makulimlim na hapon sa ating lahat. Update naman tayo dito sa 1B8R na paluwagan natin. First batch 8 receiver yan. So as you can see, napalitan na natin ang brand new left hand drive steering rack. Yan ang conversion natin sa mga minivan natin na 4x2. Yan, 4x4, no choice tayo, baki-baki. So as you can see din, lahat na ng mga butas tinatapalan na natin, sinosolid natin yan, hindi yan spot lang ha. Yan. So ang makikita nyo na lang maiiwan dito sa mga butas, yung mga daanan ng mga harness, cable, yan, saka sa aircon. Yan. So ito, nag-upgrade si client ng nagpa-convert siya ng Grandia taillight. Iyan, natapos na natin, naka-Grandia taillight na solid na. Yan. So possible bukas tapos na ito. Siyempre i-road test naman natin ito bago i-line up naman sa painting, para pagdating ng natapos na siya, pag road test natin, konti na lang ang ating asikasuhin. Sige, update naman namin kayo. Hello mga ka-wheels, good day sa inyo lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, so ito pinasok na natin sa painting itong kanyang unit. Ayan, last time nasa conversion pa siya, yung last update natin. Ayan, di natin videohan yung pagbuo. Ayan, so natapos naman siya sa conversion. Ayan, palitan natin ang brand new left hand drive, nalipat natin yung manibela niya, pati yung pedal. Ayan, solid na natin. Tapos yung mga pinagsulidan ngayon, sinander natin siya kanina. Tapos ayan, ilagyan natin ng epoxy prime. Ayan, anti-rust. Ayan, so papatuyuin natin yan ng mga ilang araw bago natin siya masilyahan. Ayan, maganda kapit na kapit yung epoxy para hindi siya kalawangin. Ayan, or hindi siya magbubbles. Ayan. So mag-update ulit tayo dito para sa ating unit ng ating paluwagan. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan unit. Ayan, so naipasok na natin to last week pa sa painting. Ayan, nasimulan na siyang isander, tapos tinapala natin ng epoxy prime, anti-rust. Ayan, so ngayon masilya session na siya. Ayan, yung ibang part niya may masilya na, so dito sa harap wala pa. Ayan, yung mga pinagkatingan yung mga unahin natin, tapos next natin dyan yung mga dents. Ayan, tapos lilihain yun o. So mag-update ulit tayo dito para sa unit ng ating paluwagan. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa ating paluwagan unit. Ayan, so nag-full primer na tayo. Ayan, tapos na tayo sa masilya session. Ayan, so may mga part ulit na minamasilyahan. Ayan, check up, pina-final check up natin yung mga dents nya tsaka mga dimples. Ayan, so may mga nakita yung ating pintor kaya may mga tapal ulit. So liliyain ulit yan. Ayan, nahabulin natin yung groove nya. Ayan, dyan kasi malalaman sa primer yung mga ano nya talaga, mga dimples tsaka dents, dyan lalabas. So mag-update tayo ulit dito sa ating unit ng ating paluwagan. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, nag-final color na tayo, di natin nahabutan yung base color tsaka ano. Ayan, so ngayon nag-top coat na tayo. Ayan o. So bagong buga pa lang yan. Ayan, ganda. Kulay talong. Ayan, so next naman natin dito yung dashboard tsaka yung flooring. Ayan, DA64B na nakagarantiya pala ito. Ayan o. So sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update tayo ulit dito sa ating paluwagan. Ayan, so halos tapos na to sa ating painting sa session. Ayan, last time nagbuga tayo ng yung flooring nya. Ayan, natakpan lang ng mga upuan eh. Tapos ayan, tapos na rin yung dashboard nya, pati under chassis. Ayan, napinturahan na rin natin yung rim nya, yung gulong. Ayan, color black na siya. So ngayon tinitint na natin siya. So ilalabas na natin to dito sa sa painting area para kompletuhin na to dun sa completion area natin. Ayan. So
So mag-update tayo ulit dito para sa ating unit sa ating paluwagan. Sige. Hey mga kuils, ayan dito tayo ngayon sa ating paluwagan na color violet. So ngayon ay mag heavy PMS tayo dito, transmission, top heavy PMS, tapos change oil. So dito ay nabaklas natin ang kanyang oil pan. So ayan, kita-kita nyo madumi na. So ayan, marami na yung mga putik. Ayan. Tapos sa bandang ilalim ay mag cleaning tayo ng kanyang solenoid dito. Okay, yan. So sprayhan lang natin yung kanyang solenoid kasi ayan may mga yan, parang namumuong putik. Yan, ayan tanggal. Ito yung solenoid nya. Importante malinis to. Yan. So sa bandang doon ay nag-drain na din tayo ng kanyang engine oil para drain talaga lahat. So yan. So sige, pagpatuloy ko lang yung pag-spray kasi mahirap para mapukusan natin yung spray ng kanyang solenoid. Sige, baba. Ito pa rin tayo sa ating paluwagan na kulay violet. So ito na ang kanyang oil pan. So nalinis na natin yan. So kakabit na lang natin ulit. Tapos pagkatapos nyan magtatap PMS tayo habang nagdi-drain tayo ng engine oil. So ayan, babaklasin natin yan lahat. So sige, so, ayan dito pa rin tayo sa ating paluwagan na violet. So dito ay nakalas na tayo ng kanyang spark plug, tsaka thermostat, connect natin, tsaka thermocap. So upon checking, itong kanyang thermocap ay need na palitan. So itong kanyang thermostat goods pa, tinisting ko sa nagpakulo ako ng tubig. So ayan, ito kanyang air filter. So papalitan natin yan. Tsaka itong kanyang throttle body. So dito na ang kanyang throttle body, tsaka injector. Ayan, kalas na natin. So ayan ang kanyang throttle body. Sobrang dumi. Hindi dito sa mga loob-looban niya. Ayan, ayan So yan natin yung papalitan at lilinisan ang dapat linisan. So ayan. So sige. So ayan, dito yan sa paluwagan na kulay violet. Baba rin tayo sa paluwagan na violet. So ayan, nalinis natin yung kanyang mga dapat linisan. So itong parang niya, hindi na yan matanggal. Parang mancha na ng kanyang linis na yan. Itong kanyang mga sensor niya sa kanyang throttle body, injector, PCV valve, lahat. So ikabit na lang natin yan uli. Tapos dito ay magpalit tayo ng thermocap, spark plug, tsaka air filter. So sige. Yan, dito pa rin tayo sa ating paluwagan na kulay violet. So ngayon na-install natin yung kanyang binaklas kanina. So mag-install na tayo ng brand new na spark plug. So ayan, NJK. So lang, tamang higpit lang, hand-tight lang natin yan pag higpit. Yan, iwan. Yan. Ayan. So doon banda ay nakapagpalit na din tayo ng kanyang brand new na air filter dahil ganyang air filter na luma ito madumi. So ayan. So dito palit na rin tayo ng thermocap kasi yung thermocap nya, ayan, ito yung bago. Yan.
yung luwa na yung kanyang rubber. So palitan na lang din natin para all goods. So yan. So sige, baba. Dito pa rin tayo sa paluwagan na kulay violet. So magsalin na tayo ng kanyang engine oil, 3 litro. So yan. After nito ay ETF naman. Ang oil na ginagamit natin para sa non-turbo ay itong Rymol natin W40. So yun. Ayun guys, so update ko kayo ulit sa pagsalin ng ETF. Sige, bye bye. Dito pa rin tayo sa paluwagan ng violet. Salin na tayo ng kanyang ETF. So ayan, Rymol pa rin ating gamit. 2 litro lang ito kasi yung oil pan nito ay hindi kagaya sa turbo na malaki. Oil pan nito ay good for 2 liters lang. Ayan. Sige. Bye-bye. Hello mga ka-wheels, ayan, na-update naman tayo ulit dito sa ating paluwagan. Ayan, so last time dumaan to sa reconditioning like heavy PMS, transmission PMS, at saka top PMS, ayan, tsaka yung aircon PMS, ayan. So katatapos lang mag aircon PMS dito. Ayan. Tapos nalagyan na rin natin ng accessories, itong 7-inch. Ayan. So ito, dumating na rin yung ano niya, upholstery niya, yung upuan. Ayan, mga seat cover, matting, saka ceiling. Ayan. So after nyan, kukumpletuhin na natin to, and then check pa natin yung mga kulang sa mga wirings niya. Like ito, hindi pa nakakabit yung isa niyang Grandia. Ayan, hindi pa yata natapos yung electrician dito kasi dumating na tong upholstery natin. Siya muna yung pinapakabit natin. Ayan. So mag-update tayo ulit dito para sa ating paluwagan. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit ng ating paluwagan. Ayan, itong violet. Ayan, with Grandia taillight. Ayan, DI64B. Ayan, so dumating na yung plaka niya. Ayan, nakabit na natin. Tapos nakompleto na to. Ayan, so ready na siya for road test. I-road test natin, isasalang natin initial road test. Check natin yung mga pangilalim, yung mga kalampag, yung mga langit-ngit kung meron man. Ayan, so check natin dito sa loob. Ayan, so ayan, ito na siya. Ayan, so ito na lang yung nakatanggal. Yan, kasi papantayin pa natin yung manibela niya. Kaya di pa natin tinatakpan. Ayan, so later on na natin i-detail to. Ayan, lilinisan natin yan pagkatapos natin i-road test. Ayan, so sige. I-road test muna natin to. Hello mga ka-wheels, isang magandang isang makulimlim na hapon sa inyo lahat. Ayan, update lang tayo dito sa unit ni paluwagan na color violet. Ayan, so it's time na for initial road test. Ayan, so ngayon pa lang natin siya mga road test after recondition. Ayan, after painting and everything. Ayan, so marami tayong in-adjust dito. So ngayon, check natin kung may kalampag, langit-ngit. Ayan, check natin yung performance nya.
So may naririnig ako sa ano, parang lumalakis-kis. Hindi ko alam kung sa gulong niya yun. Yan. So silipin natin yan mamaya. Yan. Try muna natin magpa-gas dito sa malapit, then balik tayo muna sa shop. Yan. So sige, update tayo ulit. So ayun, nakapagpagas na tayo. Ayan. So sinilip natin pala dun sa ilalim, no, yung lumalagis-kis parang sa ano niya, sa router niya. Yan, silipin natin yan. Yan, base itong ano, dumikit yung router itong sa brake niya. Yan, so balik muna tayo sa shop, nakapagpagas na tayo. Hindi pala tayo nakasignal. Yan. So pag mga ganito hindi muna natin pwedeng ilayo eh. Yan o. Tapos ito hindi pa pantay yung manibela niya. Ayan, mamaya na lang natin papantayin. Ayan, balik muna tayo sa shop. Pero sa kalampag wala pa ako naririnig, pero malaman natin mamaya. Ayan, try natin dito sa may ano, sa may medyo lubak. Ayan, ayun. So dito may naririnig tayong parang ano, silipin din natin yung ano, stabiling siguro. Ay hindi, parang sa ano to, console box lang, hindi naman sa ilalim. Ayan, try natin, baka hindi masyado na higpitan. Ayan, so sige, balik muna tayo sa shop mga ka-wheels. Sige. So ayun, nakabalik na tayo sa shop mga ka-wheels. Ayan yung maingay oh. Ayan, maluwag yung ano, rotor disc nya. Tama nga tayo. Ayan, check na rin natin yung ano, yung stub link. Okay pa? Ha? May play na? Wala pa, hindi ko pa nasubukan, pero parang ano na, no, maluwag na siya. Ayan. Sige, i-ano muna natin to, check natin kung mahigpitan natin. Sige. So ayan, update ulit tayo. Ayan, magpalit na rin tayo ng brand new stub link. Ayan. So yung isa lang yung may problem, pero papalitan na rin natin yung kabila para parehas ang buhay niya. Ayan. So ito pang heavy duty yan ha. So mag-update tayo ulit dito sa ating paluwagan. So ayun mga ka-wheels, napalitan na natin ng ano, brand new stub link. Tapos yung rotor disc nya, ayan, sinikipan natin. So check na natin yung performance nya ngayon. Tapos check pa rin natin syempre yung ilalim kung may ano pa rin, kalampag. Ayan. Ang una napansin natin yung stub link kanina, no, total ano na rin kasi tayo, kalas na tayo ng gulong. Ayan, na-check natin yung stub link, may play na siya. Ayan, so checkin natin performance nya. Yun oh, wala na. So pantay na lang natin yung manibela muna. Ayan, so sige, update tayo ulit. Punta tayo dun sa may direction daan para makakita natin yung performance. Sige. So ayun mga ka-wheels, pantay na yung ating manibela. Ayan, mamaya na lang natin ilagay yung cover. Ayan, ayan o, pantay na siya. So check upin na natin yung ano niya, performance niya. Ayan. So may narinig pala tayo kanina, yung console box niya. Ayan, inopen na lang muna natin. Mamaya na natin i-adjust kasi maingay masyado. Yung lock niya kasi naglulus. Mamaya i-ano na natin yan, minor lang naman yan siya. Yan. Ang bilis ng engage niya oh. Nag 60 agad. Subukan natin doon sa ano, sa direction daan. Yan, update tayo ulit mga ka-wheels. So ayan, dito medyo maluwag-luwag. Yan, binalik na natin yung cover nya. Tumabi tayo saglit. Yan oh.
performance niya sa kurbada. Smooth lang siya. Yun o, nag 70 na siya, going 80. Yan. So kailangan ma-road test to ng ma-road test para ano, gumanda pa yung performance niya. Matagal kasi itong na-stock sa ano, sa shop. Ayan. So kailangan na painitin yung makina nito. Ayan. So pang second road test naman lang pa naman to. Ano pa natin to, i-final road test pa natin to. Pero so far good siya sa second road test natin. No? Yung initial natin may napansin tayo, yun, nagpalit tayo ng stop link. So ngayon okay na siya, wala siyang kalampag, langit-ngit. Ito na lang yung console box, ayusin natin yan mamaya pagdating sa shop. Yan, ikot pa tayo isa. Yan, check natin kung kaya mag 80 or kung kaya pa lumagpas. Yan, so update tayo ulit mga ka-wheels. Smooth, walang lagatik, walang lagatak. Ganda ng tunog ng engine nya. Yan. So ikot pa tayo ng isa, medyo masikip kasi dito. Yan, may mga sasakyan, nag-aalangan tayo, medyo traffic. Yan, sige, ikot muna tayo. So ayun, nakaikot na tayo mga ka-wheels. Try natin kung makabuelo tayo dito. Medyo traffic pa rin. Try natin kung makalusot tayo. Pero napaabot na natin siya ng ano no, ng mag-aabot na siya ng 100. Kayang-kaya niya. Lalo na kapag na-road test pa to ng na-road test ng ano, ng ilang ulit pa. Yan, so ipa-final road test pa naman natin to. Yan, tsaka kapag nagamit to ng may-ari. Ayan. Siguro ang gawin muna natin dito is balik muna natin siya sa painting, tapos ipa-final check up natin kasi hindi pa to nabapping, alam ko pabapping muna natin and then ayan, pa-retouch natin kung ano yung dapat i-retouch, tapos ipa-detailing na natin tsaka washing. Ayan. Tapos bago natin siya i-video shoot tsaka photo shoot, ano muna natin, final road test muna natin. Well, ulit tayo. Non-turbo pala ito mga ka-wheels ha. Partida pa yan. Ayan. Bilis niya mag-engage. Basta talaga na ano, na PMS. Maganda ang hatak. So balik muna tayo sa shop mga ka-wheels. Ayan, ipaano muna natin to, pa-bapping muna natin para sa sunod final road test na lang and then video shoot, photo shoot, then ibigay na natin to sa may-ari. Pasado to sa road test series natin.
maganda yung performance niya. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, itong violet. Ayan, so binalik muna natin siya sa painting, ayan, para i-retouch tsaka i-bapping kasi hindi pa doon na-bapping before. Ayan siya, sinaw na siya. So after nito, ipapawashing pa natin to. Then photoshoot, video shoot. Ayan. And then pwede natin to i-release. Ayan, DA64B na 4x2. Ayan, straight matic with the Grandia taillight looks. Ayan. So sige, update tayo ulit. Good morning mga ka-wheels. Ayan, update lang tayo ulit dito sa ating paluwagan na ito, yung color violet. Ayan, so last time kung mapapansin nyo, naka steel rim pa siya. Ayan, may hinabol kasi siya na brand new mag center. Ayan, kaya next day na lang natin siya pinlag kasi nantay pa natin dumating to. Ayan, so kahapon yata to dumating or nung Sabado. Ayan, so ready na siya for washing. Ayan, so ipapawashing natin siya ngayon. Tapos isasabay na rin natin yung final road test, no, kasabay nitong brand new mag center niya kasi ayan, kailangan natin i-road test din yan kung fit siya. Ayan, kung wala siya magiging adjustment. Ayan, so far all goods na siya, na-bapping na siya. Ayan, medyo mga lang nalikabukan. So dalhin natin to sa sa car wash. Ayan, pa-car wash natin to. Ayan, so tara, i-final road test natin, then diretso na tayo sa car wash area. Sige. Hello mga ka-wheels, so ayan, finally nailabas na ulit natin tong unit ng ating paluwagan. Ayan, ayan, okay yung brake, maigpit. Ayan, so ito po yung violet. Ayan, so nag-additional siya, may pinahabol siya na brand new mag center. Ayan, i-try din natin siyang salang sa road test. Ayan. Ayan. Actually, usually may ang pinaka-adjustment lang naman nitong niya, yung brand new mag center, yung sobra sa hangin. Ayan. Yan, napansin ko yan, sobra sa hangin to. Ayan, so babawasan na lang natin mamaya. Ayan. Daming mga baras, mga buhangin. Ayan, so far good pa rin siya, ganun pa rin yung performance niya, yung pickup niya. Ayan, medyo traffic lang, di tayo makabuelo. Ayan, all good ang kanyang gulong, mahigpit. Ayan, yun o. So medyo talaga siya, medyo sobra sa hangin lang. Ayan, ganito kasi kadalasan pag brand new. Ayan, sinusobrahan ng ating mga supplier. So tayo na lang nag-adjust. Ang tamang hangin lang ng ating gulong is 30 sa harap pag walang karga. Ayan, tapos 35 sa likod. Ayan, pag magdagan kasi tayo, magdadagdag pa ng hangin yan. Ayan, katulad nito. Ayan, nadadagdagan pa yung hangin niya pag umaandar tayo. Tapos pag may heavy duty tayo na karga, ayan, gawin lang nating 35 sa harap, 40 sa likod. Ayan. So pasado pa rin to sa road test series natin. Ayan, matigas lang yung gulong, babawasan na natin. So wala na tayong problema dito, diretso na tayo sa ating car wash. Tapos after ipa-car wash, lang natin to, i-video vlog. Ayan, tapos balita ko ihahatid to sa Marvel. Ayan, sa Coronadal City. I-deliver ng nila bossing tsaka ni Madam Rhea. Ayan. So sige, diretso na tayo dun sa car wash area. Okay naman yung gulong niya, wala naman naging problem. Ayan, update tayo ulit, pakita natin yung result nito mamaya. Ayan, sige. So ayun mga ka-wheels, nandito na tayo sa car wash area. Ayan, shoutout kay Eagles Dinner. Ayan, Dine and Chill. Ayan, dito lagi tayo nagpapa-car wash. Ayan, kuya natin yan sa Eagles. Ayan, yun
DA64B pala ito ha, na personalized edition ang kanyang naging package, yung kinalabasan, kasi mayroon siyang Glandia taillight. Yan, with brand new mags and tire. Tapos naka VIP na rin yung kanyang loob. Ayan. So it's time na for detailing. Ayan, and washing. Ayan. After nito, i-video shoot natin, then ipahatid na natin to sa may-ari. Ayan, congratulations po. Malapit na po makita ang inyong unit. So sige, update tayo ulit. Sasakyan bang yung hanap? Yung tipong mura na dekalidad. Yeah, matutupad na rin yung dati mong hiling, dahil nandito na ang Jensen Wheels. Minivan or wagon, pwede ka magpagawa. Kahit anong kulay, kami na ang bahala. Huwag ka na mag-alilangan, sa'yo ito nakapangalan. Di ka pa mahihirapan dahil bagong kondisyon mga unit. Oh, oh, oh. Hey, oh, oh. Yeah, yeah. Alam mo na ang tatawagan mo. Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa ano na, dito ka sa sulit, sigurado ba? Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa ano na, dito ka sa sulit, sigurado ba? Tara na't sumakay, ano pa hinihintay? Dito ka magpalagay, 100% ang kayang ibigay. Di ka ba mapalagay sa dati mong sinasakyan, mainit at di komportable? Mano-mano, automatic na sa'yo ang desisyon, ikaw masusunod dito, ikaw ang hari. Ayan mga ka-wheels, magdi-deliver na tayo ng ating minivan Palawagan sa Coronadal City. Iniwan tayo ni Boss Jerry. Deliver tayo sa Coronadal City ng ating DA64B minivan Paluwagan. Request ni client na i-deliver doon kasi walang mag-pick up para ma-road test na din ng medyo malayo-layo. DA64B upgrade sa Grandia taillights and brand new mugs and tires.